Sa kailaliman ng Malaysian rainforest, isang puting lalaki ang dahan-daang tinanggal ang damit ng isang native na babae. At pagkatapos ng gabi ng pagtatalik ang babae ay naging kasintahan ng lalaki at sa panahon ng 1980 sa kolonya ng Britanya, isang sinasalitang tuntunin ang ipinasa sa kolonya ng Britanya upang matulungan ang mga bagong dating na opisyal ng Britanya na mabilis matuto ng lokal na wika. Isang bata at magandang babae ang pipiliin mula sa mga katutubo upang samahan sila sa pag-aalaga sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at inaasahan din silang matupad ang iba pang espesyal na mga kahilingan hanggang sa matuto ang opisyal ng katutubong wika. Ang mga mapipiling babae na ito ay kilala bilang mga dictionary lovers at maliban sa pag-aasawa ang kanilang buhay ay halos magkapareho sa buhay na ng may asawa. Isang binatang nagngangalang John na dala ang lahat ng kanyang kaalaman at ambisyon ay naglakbay sa buong mundo patungo sa Sarawak, Malaysia. At umaasang tuparin ang hiling ng kanyang yumaong ama upang magtayo ng mga paaralan at turuan ang mga katutubo. At sa tulong ng matalik na kaibigan ng kanyang ama, ang lokal na administrador na si Henry at si John ay nanirahan sa isang kubo na nasa kailaliman ng kagubatan. At sa unang araw nito sa lugar, lubos nitong nadama ang mainit na pagtanggap ng mga katutubo at ng pinuno nito pati na ng mga taga-nayon. Nagdaos sila ng isang piging para sa kanya at lumapit ang isang maganda at batang babae at nag-alok ng plato ng rice wine sa lalaki. At dahil ayaw malasing sa unang araw ng kanyang trabaho, balak ni John na tumanggi, ngunit pinaalam sa kanya ni Malaka na ito ay isang lokal na kinaugalian. At dahil walang pagpipilian, itinaas nito ang tasa at ininom ang alak, at habang lumingon nito ang kanyang paningin ay napunta sa dalaga na nagdala sa kanya ng rice wine, at ang kanyang mata ay kasing lambot ng umaagos na tubig at ang ganda at kulay nito ay nakakabighani, at agad nitong nakuha ang puso ni John. At dahil nasa ilalim ng impluwensya ng rice wine, marahan nitong isinubsob ang kanyang sarili sa hilig at wildness ng tribo. At sa sumunod na pagtatanghal, muling nakita ni John ang babae na nagmumulto sa kanyang isipan na tila isang diwata, at kaakit-akit itong sumayaw sa harapan niya. At dahil sa kaba nito, nilagok nito ang isang malaking bowl ng rice wine, at bago pa niya ito malaman, isang alon ng kalasingan ang tumama sa kanya at nakatulog sa gitna ng pagsasayaw ng babae. At sa sumunod na umaga, binigyan siya ni Henry ng isang gawain at lumalabas na ang mga British ay pinaghigpit ang operasyon ng pagmimina sa kolonya, ngunit ilang mga Vietnamese na manero ang tumawid sa hangganan. Inutusan siya ni Henry na dalhin ito ang mga ulo ng mga Vietnamese, at nagulat si John sa brutal na kahilingan nito. At dahil nabigla sa pag-iisip na pumatay, biglang dumating ang pinuno ng tribo kasama si Selima upang makilala sila. Sinabi ni Henry kay John na si Selima ay ibibigay sa kanya bilang dictionary lover, at dahil bago ito sa bansa, wala itong ideya kung ano ang dictionary lover. Sinubukan ni Henry na ipaliwanag sa kanya sa isang maayos na paraan, ngunit dahil siya ay hindi masyadong direkta, hindi pa rin lubos na intindihan ni John, at mas lalong ikinagulat nito nang malaman niyang tinanggihan ni Selima ang dalawang opisyal ng Britanya, at sa pagkakataon na ito ay mas pinili nito si John. Ang ina ni Selima ay isa ring dictionary lover, kaya hindi lamang ito matatas sa kanyang sariling wika, at magaling din ito magsalita ng Ingles. At dahil nahaharap sa isang magandang babae na inaalok sa kanya, si John ay mabilis na natukso, gayunpaman ang kaugalian na ito ay salungat sa lahat ng itinuro sa kanya mula sa pagkabata, at sa huli tinanggihan nito ang mabuting kalooban ng tribo, at naniniwala ito na ang pagtanggi ay isang paraan ng pagpapakita ng galang sa mga lokal. Ngunit hindi nito alam na sinasadya niyang magdala ng kahihiyan sa buong tribo, at ang kasanayan na ito ay naging isang hindi sinasalitang tuntunin mula nang ang tribo ay kinolonisado. At matapos timbangin ang kanyang pagpipilian, walang ibang pagpipilian si John kundi tanggapin si Selima bilang kanyang dictionary lover, gayunpaman nilinaw nito na ang kanilang relasyon ay limitado lamang sa pag-uusap at sa pang-araw-araw na tulong. At kaya naman lumipat si Selima sa kubo ni John, at ang kanilang tirahan ay pinaghiwalay lamang ng manipis na kurtinang kawayan, at malinaw nilang naririnig ang isa't isa. At sa sumunod na araw, sinunod ni Melaka ang utos ni John at dinala sa kanya ang ulo ng mga Vietnamese, at nagbigay lamang si John ng isang simbolikong sulyap bago ito bumalik kay Henry, at ganap na hindi alam na siya ay nalinlang ng mga katutubo. At habang tumatawa ang mga taga-nayon, naramdaman ni Selima na tila may mali, at binuksan nito ang bag at nakita ang ulo ng isang unggoy sa loob. At lumalabas na si Melaka ay may lihim na pagmamahal kay Selima sa matagal na panahon, ngunit dahil si Selima ay naging dictionary lover ni John, sinubukan ni Melaka na ipahiya si John. Gayunpaman, bilang isang kolonisador, inutusan nito si Melaka na dalhin ang totoong ulo ng mga Vietnamese sa susunod na araw o kukumpiskahin nito ang mga alagang baboy ng tribo. Gayunpaman, ang mahinang banta na ito ay hindi ikinatakot ng mga katutubo, at sa halip ang tawanan ay mas lumakas.
At habang nagagalit si John ang kanyang chef sa bahay ay dinala ang kanyang pamangkin mula sa kanilang bayan at nang marinig ito na unawaan ni John ang kanilang pinapahiwatig at nakaramdam ng labis na pagkasuklam. Hindi nito inaasahan na ang kanyang tinatawag na prinsipyo ng karangalan at maginoong pag-uugali ay aakalahin ng lahat na hindi niya gusto ng babae. At dahil sa galit nakipagtalo ito kay Selima at nagbanta na huhubaran niya ito para sa dictionary lover status. At dahil nakaramdam na ginawa ng mali walang pagpipilian si Selima kundi umalis at sa sumunod na umaga si John ay nagulat nang malaman nito na si Selima ay hindi bumalik sa tribo at sa halip nagpalipas ito ng buong gabi sa ilalim ng kubo. Pinilit siya ni John na bumalik na sa nayon at sa mga sandaling yun na pagtanto nito ang lahat at ang lahat sa lupain na ito ay lubhang naiiba sa mundong dati niyang ginagalawan. At ang tanging paraan para magampanan ang kanyang misyon sa lugar ay ang matutong makisama. Buong puso itong humingi ng tawad kay Selima at pinaliwanag na ang kanyang pagtanggi ay dahil sa hindi siya kaakit-akit at ito ay isang paggalang sa kanyang sariling paniniwala. Umaasa itong ibalik ang kanilang dating relasyon at dahil naantig sa kanyang katapatan nagpasya si Selima na manatili at hindi nila inaasahan na ang taong nagpunta sa lugar nila upang turuan sila ay ang siyang dahan-dahan natututo sa pamamaraan nila. At sa gabi pinag-aralan ni John ang lokal na wika kasama si Selima at sa ilalim ng kanyang matiyagang paggabay unti-unti nitong nabuo ang isang pangunahing pag-unawa sa wika. At sa kanilang pag-uusap nalaman din ito ang isang nakakagulat na katotohanan na ang ama ni Selima ay isang opisyal ng Britanya na katulad ni John. At noong 4 na taon na ito muling bumalik ang kanyang ama mula sa England at wala na itong narinig tungkol sa kanya. At ang tanging naiwan nito ay isang storybook na nakapatong sa kanyang lamesa gayunpaman hindi nito mabasa ang Ingles na salita sa mga libro. Kaya naman matiyag ang tinuruan siya ni John kung paano baybayin at bigkasan ang bawat salita at ginagabayan siya habang binibigkas nila ang letra ng magkasama. At habang papalapit ang distansya sa bawat isa't isa ang kanilang titig ay naging matindi at marahang lumapit si Selima at pinasadahan ang mga deliri ang leeg ni John at binanggit ang kanyang pangalan sa sarili nitong wika. Habang isang banayad at nakakakuryenteng tensyon ang pumaligid sa kanila at sa wakas dahil hindi mapigilan ang kanilang pagnanasa mapusok silang napunta sa isang halikan. At pagkatapos ng isang pagtatalik biglang tumayo si Selima at naghanda na umalis at si John ay nalilito dahil sa una ay nag-aalab ito ngunit sa sumunod ay lumayo ito sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ang mga salita nito ay nag-iwan sa kanya na hindi makapagsalita. At sa sumunod na araw ang anak ni Henry na babae na si Cecil ay dumating sa tribo para sa isang bakasyon at ito ay graduate sa Oxford at dalubhasa sa antropolohiya at sosyolohiya. Ang kanyang thesis ay nakatuon sa kaligtasan ng mga katutubo kabilang na ang dictionary lover na diksyonaryo. Ang lahat ay naniniwala na ang pagkakaroon ng damdamin para sa isang dictionary lover ay hindi katanggap-tanggap maliban kay John at nangatwiran nito na ang mga katutubo ay nararapat na igalang at mahalin na katulad ng iba pa. Ngunit mabilis siyang pinatahimik ni Henry dahil ganap itong ipinagbabawal at pinaliwanag ni Henry na ang pag-ibig sa isang dictionary lover ay magbabanta sa kontrol ng Britanya sa rehiyon. Ang kanilang pagtatalo ay lumala at nauwi sa isang mapait na pagtatalo at dahil nadismaya ay naghahanap ito ng makakausap. Nagmadali si John upang hanapin si Selima dahil maaaring ito lamang ang lugar kung saan mahahanap niya ang payapang isipan. At sa tulong ni Selima nagpatuloy si John umunlad sa pagsasalita ng lokal na wika at sinimulan din itong tanggapin ang kanyang tungkulin bilang isang pinuno at matagumpay na namagitan sa mga salungatan sa loob ng tribo. Isang alitan sa lupa ang sumiklab sa pagitan ng dalawang pamilya at inimungkahi ni John ang solusyon sa katutubong wika na isang tug-of-war na competition. Ang paraan na ito ay nagpakita ng magandang resulta at sa katunayan tinanggap ito at iginalang ng mga katutubo at ang natalong pamilya ay hindi na muling nagtaas ng anumang pagtutol. At habang si John ay natuwa sa kanyang matalinong desisyon lumingon ito at nakita si Cecil na naghahanda na kunan ng litrato si Selima. Gayunpaman ang kanyang mapang utos na tono ay lubhang hindi naging komportable si Selima ngunit wala itong pagpipilian kundi sundin ang kagustuhan ng mga kolonisador. Tumingin ito kay John nang may pag-asa sa mata at nagsusumamo sa kanya na pigilan ito si Cecil. Ngunit bago pa ito makapag-react biglang tinawag ni Henry si John at tila may napansin na kakaiba. Ang isang taga-nayon ay dumanas ng isang mahiwagang sakit at ang mga katawan ng namatay ay naanod sa ilog. At kung titignan ang kanilang mga itsura tila may isang salot na tumama sa kanila at nang maglaon kinumpirma ng isang ulat na mas maraming tao ang nagkakasakit. At dahil determinadong malaman ang katotohanan nagpasya si John na maglakbay sa infected na nayon at bago ito umalis lumapit ang asawa ni Henry sa kanya at nais nito na ayusin ang kasal sa pagitan ng kanilang anak na si Cecil.
Nangangamba ito sa kaligtasan ni John at nangako na kung tatanggapin ito ang kasal tutulungan siya nitong tuparin ang kanyang pangarap na magtayo ng paaralan para sa mga katutubo. Ang alok ay nakakatukso ngunit walang nararamdaman si John para kay Cecil at mabilis na tumanggi. At nang makauwi sa bahay nakita nito si Selima na nagtatampo sa katahimikan habang humiling ng tawad si John sa pagkabigo nito na pigilan si Cecil na kumuha ng litrato. Ngunit tumanggi si Selima na patawarin siya at sa unang pagkakataon naramdaman nito ang malamig na pagwalang bahala ni John pagdating sa sarili nitong mga tao. At sa sumunod na araw pinangunahan ni John ang kanyang mga tauhan upang imbestigahan ang nayon at sa kanilang daan nakita nila ang hindi mabilang na katutubo na namatay sa mahiwagang sakit at napagtanto ni John ang sitwasyon ay mas masahol kaysa sa iniisip nito. At nang makarating sila nakita nila na ang buong nayon ay bumagsak na at karamihan sa mga taga-nayon ay nakaratay na dumaranas sa matinding karamdaman. Gayunpaman sa kanilang gulat ang nayon ay sagana sa pagkain at ang mga may sakit ay hindi nagpapakita ng karaniwang palatandaan ng isang nakakahawang sakit. At sa mga sandaling yun isang putok ng baril ang umalingawngaw at sa kabutihang palad si Melaka ay mabilis na kumilos at nailigtas ang buhay ni John. At sa gulat ni John ang bumaril ay isa ring puting tao at nagpalalim ito sa kanyang pakiramdam na may isang bagay na mas komplikadong nagaganap. Inutusan nito si Melaka na sundan ang umatake at nakagawa ng isang nakakagulat na pagtuklas. Isang grupo ng mga Dutchman ang nagpapasabog sa gilid ng bundok at kinuha ni John ang ilan sa mga nakakalat na mineral at lumalabas na ito ay isang high purity na silver ngunit wala silang oras para mag-alala sa bagay na yun. At nang bumalik ito sa nayon bumagsak si Selima at tila nagkasakit. Si John ay labis nagpanik at hindi na naisip ang minahan at ang tungkol sa pagsasagwatan at ang tanging inaalala nito ay mauwi pabalik si Selima para sa agarang lunas sa kanya. Nagpa siya itong magpahinga ng isang gabi sa bundok bago bumalik at sa sumunod na umaga nagising sila at nalaman na napapalibutan sila ng mga galit na tribo. At lumalabas na ang mga Dutchman ay nagkalat ng kasinungalingan at sinabi sa mga katutubo na ang pagdating ni John ang nagdala ng kapahamakan sa kanila. At sa kabutihang palad matatas si Selima sa kanilang wika at nagawa nitong pigilan sila bago pa mas lumala ang mga bagay. At sa pagtatangkang makuha ang kanilang tiwala nag-alok si Selima sa kanila ng bigas ngunit sa mga sandaling yun isang nakakatakot na realisasyon ang tumama kay John na hindi ang mga katutubo ang nagtanim ng bigas. Nang biglang naisip ng lahat na ang bigas ay nanggaling sa mga Dutch at nilaso nila ang bigas at ginagamit ito upang puksain ang mga nayon na naninirahan malapit sa minahan. Samantala ang mga Dutch na menero ay walang alam sa panganib na paparating habang humihit-hit ng sigarilyo at iniisip na hindi sila magagapi. Nang biglang isang may laso na palaso ang tumama sa isa sa kanila at kahit gaano pa kadami ang baril nila wala itong laban sa mga hindi nila nakikitang kalaban. At sa loob ng ilang sandali ang mga katutubo ay pinatay ang bawat isa sa kanila at matapos na harapin ang buhay at kamatayan ng magkasama ang nararamdaman ni John para kay Selima ay mas lalong lumalalim at hindi natitinag. Ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi sila papahintulutan na magsama magpakailanman habang nagtanong si Selima kung saan ito balak tumakas kasama siya ngunit tumugon si John na hindi nito naisip na tumakas at naniniwala ito na mababago pa niya ang lahat. At nangako ito kay Selima na kukumbinsihin ito si Henry na payagan ang kanilang pagpapakasal. Gayunpaman nang bumalik ito sa Sarawak mabilis nitong napagtanto na kalokohan lamang ang kanyang ideya. Mahigpit na pinagbabawal ng gobyerno ng Britanya ang pagpapakasal sa pagitan ng kolonisador at katutubong kababaihan at hindi si John ang unang nagkaroon ng ganoong ideya. Taon nang lumipas si Henry mismo ay umibig sa isang katutubong babae ngunit dahil iginiit nito na makasama ang babae nauwi ito sa isang trahedya. At hindi lamang namatay ang babae na may puot sa kanyang puso, ngunit pati ang kanilang anak na babae ay pinagkaitan ng pagkilala. Binalaan ni Henry si John na huwag na ulitin ang kanyang pagkakamali at binalaan si John na huwag sundan ang kanyang yapak at binilockmail si John sa kasong pagpatay. Samantala hinarap din ni Selima ang kanyang sariling desperadong pakikibaka at pinilit siya ng pinuno ng tribo na pumili ng asawa sa loob ng tribo o kung hindi siya ay papatayin. At sa oras na matagpuan siya ni John si Selima ay ikinulong sa loob ng isang hawla at ginamit ni John ang lahat ng kanyang lakas upang buksan ang tarangkahan ngunit hindi ito sapat. Inutusan nito ang mga katutubo na tulungan siya ngunit walang sumusunod sa kanya at sa mga sandaling yun dumating si Henry kasama ang kanyang mga tauhan. At dahil ayaw matawag si John bilang isang mamamatay tao ginawa ni Selima ang isang masakit na desisyon na sumuko at pilit na pinaghiwalay ang dalawang nagmamahalan. At isang taon nang lumipas bumalik si John sa London at pinakasalan si Cecil ngunit ito ay para lamang matupad ang kanyang pangarap para maitayo ang paaralan ngunit hindi pa rin ito nakakalimutan si Selima.
At pagkatapos ng kanilang kasal si John at Cecil ay muling nagtungo sa Sarawak at katulad ng dati ang lupain ay mahirap pa rin gaya ng dati. At sa panahon ng welcome banquet patuloy na lumingon si John sa paligid at hinahanap ang mukha ni Selima ngunit hindi niya ito makita. Napansin ni Cecil ang pag-uugali ni John at alam nito kung sino ang hinahanap niya. At sa gabing yun sinubukan nito maging intimate sa kanya ngunit nawala ito sa kontrol at kinagat siya sa kanyang balikat. At nalaman nito ang tungkol sa kwento ni Selima sa kanyang ina at sa halip na makaramdam ng sama ng loob tinanggap niya ito dahil si Selima ay nagpakasal na kay Melaka at may anak na ito sa kanya. Nais ni Cecil na sumulong na siya at bumuo ng masayang buhay kasama si John ngunit hindi nito inaasahan na ang mga bagay ay hindi mangyayari gaya ng plano. At isang araw habang hinuhugasan ang kanyang kamay sa tubig nakita ni John si Selima sa kabilang pangpang ngunit nabigla ito nang makita niya na ang sanggol sa kamay ni Selima ay puti. Nanlamig si John sa lugar at ngayon ay naiintindihan niya na ang sanggol na sinasabi ni Cecil ay sa kanya. At sa taon ng pananabik at panghihinayang at nalaman ang pag-iral ng kanyang anak hindi ito makapaghintay na makita si Selima at ang kanyang anak. At sa sandaling wala si Melaka sa bahay lihim na natagpuan ni John si Selima at ang pagkikita nila ng kanyang anak ay makabagdamdamin na mapait ngunit ang kanilang pagmamahalan ay mas nanaig. At sa tuwing namimiss ni John ang kanyang anak tumatakas lamang ito para makita sila gayunpaman walang lihim ang nananatiling nakatago magpakailanman. Natuklasan ni Melaka ang lihim na pakikipagkita ni John kay Selima at sa bata at sa ilalim ng gabi tahimik na pumasok si Melaka sa silid ni John at hawak ang isang kutsilyo sa kanyang kamay. Handa nitong wakasan ang buhay ni John ngunit sa tamang oras dumating si Selima at sa kaguluhan na sugatan lamang ni Melaka si John sa balikat. Bagamat naiwasan ang trahedya ang pagtatangka ni Melaka na patayin ang isang kolonisador ay isang hindi mapapatawad na krimen. Inutusan ni Henry si John na personal na manguna sa paglilitis ni Melaka at nilinaw na ang tanging hatol ay kamatayan. At sa paglilitis kinabukasan sinubukan ni John ang lahat ng kanyang makakaya upang bigyan katwiran ang ginawa ni Melaka at umaasang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit si Melaka na natupok ng pagkakasala at kawalan ng pag-asa ay tumanggi na umapila pa. At dahil walang ibang pagpipilian hindi nag-atubili si John na hatulan si Melaka ng pagbitay sa kanya ngunit sa kaibuturan hindi nito matanggap ang nangyari. At sa gabi bago ang pagbitay pumasok si Selima sa silid ni Henry at ninakaw ang susi ng bilangguan. Ngunit nang dumating ito sa selda nagulat ito nang makita niya si John na binuksan ang mga pinto. Pagkatapos ay binigay nito kay Melaka ang sarili nitong sandata at binigyan ng pagkakataon na makatakas. At habang pinagmamasdan nila si Melaka napapaalis pareho nilang alam na wala nang atrasan sa mga oras na ito at nangako sila na magkikita sa susunod na gabi at tatakas ng magkasama. At sa sumunod na umaga natuklasan ni Henry ang pagtakas ni Melaka at alam nitong si John ang nagpalaya sa kanya. Ngunit si John ay ang kanyang manugang kaya pagkatapos nitong magalit ay hinayaan niya ito. Gayunpaman si Selima ay hindi pinalad at kinuha ito ng mga tauhan ni Henry at pinilit ito na maging kanyang dictionary lover. At habang ang lalaki ay naghahanda na pagsamantalahan siya ang mabait na chef ay sinugal ang kanyang buhay upang iligtas siya at sa tulong nito nagawa ni Selima na makatakas. Ngunit ang lahat ng kaguluhan ay naging sanhi upang hindi nito magawang makipagkita kay John sa tamang oras. At nang dumating ito wala na si John sa lugar at lumalabas na bago umalis si John ay nahuli ito ng kanyang asawa at habang nagsusulat ng liham ng pamamaalam at sa halip na magalit si Cecil ay tila kalmado pa ito. Matagal na nitong napagtanto na ang pag-ibig ni John kay Selima ay isang bagay na hindi nito mabibitawan at marahil ang pinakamahusay na gawain ay palayain siya. At sa isang huling yakap hinayaan ni Cecil ang kanyang asawa na hindi niya tunay na pagmamayari at pinahintulutan ito na habulin ang kanyang tunay na kaligayahan. At walang pag-aalinlangan tumakbo si John patungo sa pantalan ngunit tila malupit ang tadhana at ang barko ay umalis na sa port. At habang nakatayo si John sa pagkabigo at walang magawa biglang sumulpot ang chef at sinabi nito kay John na si Selima ay hindi sumakay ng barko at sa halip ay itinakas nito ang kanilang anak patungo sa nayon ng minahan. At sa kaparehong oras si Selima ay patawid ng ilog nang makita ito ni Henry na sinusundan siya. Ngunit sa kanyang gulat hindi siya hinuli ni Henry at sa halip binigay nito sa kanya ang sarili nitong baril at sa mga sandaling yun ang mag-ama ay tuluyang kinilala ang isa't isa. Gayunpaman hindi sila pinahintulutan ng tadhana na magsama ng matagal at muli kailangan nilang maghiwalay sa pagkakataon na ito. At matapos magpaalam sa kanyang anak na babae nagpa siya si Henry na itigil ang manhunt ngunit ang kanyang asawa ay palihim na inutusan ng mga tauhan nito na ipagpatuloy ang paghabol. Sinundan ni John ang trail ni Selima at naglakad sa malawak at walang patawad na kagubatan.
At sa wakas sa tuktok ng bundok nakita niya ito at nagtakbuhan sila sa bisig ng isa't isa at niyakap ng mahigpit at masaya na parehong nakaligtas. At tila nakatakas na sila sa kanilang kapalaran at makakapagsimula ng mapayapang buhay ng magkasama. Ngunit isang putok ng baril ang bumasag sa kanilang kasiyahan at natagpuan sila ng mga tauhan ni Henry. Ang pinuno ng grupo ay itinali si John sa isang haligi at pagkatapos ay naghanda na pagsamantalahan si Selima sa harapan mismo ni John. Desperadong nagpumigla si John at ang galit nito ay nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas at nagawa nitong makatakas at umatake sa lalaki ng buong lakas. Ngunit dahil ang kanyang kamay ay nakagapos pa rin bumagsak ito sa lupa at sa oras na papatayin ng lalaki si John ginamit ni Selima ang baril na binigay sa kanya ni Henry. Ngunit sa mga oras na muli itong magpapaputok ang baril ay nag-jam at habang papalapit ang kamatayan isang may laso na palaso ang tumama sa leeg ng lalaki. At ito ang tribo na minsang tinulungan ni John at dumating sila sa tamang oras upang iligtas silang dalawa. At sa huli si John at Selima ay piniling manatili sa kagubatan sa halip na bumalik sa England at ang lugar kung saan sila nagkita ay magiging tahanan nila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. At ang lalaki na gustong gawing sibilisado ang mga katutubo ay tuluyang nagbago dahil sa kanila. Marahil ang pag-ibig ay gumagana sa parehong paraan at hindi lamang sa pagbago ng isang tao ngunit sa halip ay tuklasin ang hindi pagkakasundo ng bawat isa at marahil ito talaga ang tunay na diwa ng pag-ibig. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating recap.